Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Kitabul Jihad ng Fiqhul Muyassar. Pero bago yun, ang ilan sa mga hadith sa Riyadus Salihin doon sa Kitabul Jihad tungkol sa mga fadail o kainaman ng jihad. So doon sa app, nasa hadith number 31 na tayo. Doon sa app. So dito, hadith ito na iniulat ni Anas radhiyallahu anhu. Mula ito sa koleksyon ni Imam Muslim. Sinabi niya, intalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikina ila Badrin. Humayon na raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama at narating nila ang Badar bago pa man dumating sina Abu Jahal. At yun nga, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Ito ang isa sa mga nagpapakita ng talino ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inunahan niya talaga yung kalaban at nakontrol niya na yung battlefield kung saan sila pupwesto. At nagkaroon sila ng syura at nagbigay ng payo ang ilan sa mga sahaba na umabante pa sila. Abante sila para yung mga bukal sa Badar nasa likuran nila. Kumbaga sila lang ang merong access sa tubig. Sina Abu Jahal, pagdating nila, wala silang access sa tubig kasi nasa likuran ng mga Muslim ang tubig. Kasi nga ang gera, logistics ang labanan dito. Kahit gaano kagaling yung mga sundalo mo, kung di mo masusuportahan ng pagkain, tubig, gamot, armas o ano paman, wala, matatalo sila. So, yun ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauna sila dun sa Badar. At yun nga, nang nandoon na sila, dumating na yung mga musyrik. Waja'al musyrikun, at dumating nga ang mga musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdamanna ahadum minkum ila shay'in hatta akuna ana dunahu fadanal musyrikun. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino man sa inyo ang aabante nang nauuna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ibig niya sabihin dito, walang mauuna sa kanya, doon sa linya ng mga sahaba sa labanan, o ibig sabihin din, walang mauuna sa kanya nakikilos. Lahat ay nasa ilalim dapat ng kanyang pamamahala at alam dapat niya kung ano mga nangyayari. So ganun ang ibig sabihin niya. Hindi lang yung literal na, walang aabante ng nauna sa kanya, Kasi ganito sa labanan. Kaya nga sa military, palaging, isa sa pinakamahalagang, prinsipyo, yung keep the commander informed. Dapat informed ang commander, yung pinuno, sa bawat magiging desisyon mo. Meron kang ilang mga desisyon na pwede mong pagdesisyonan. Halimbawa, bibigyan ka i-delegate sa iyo ng commander yung isang bagay, pero pag nagdesisyon ka, inform mo rin siya. Nang sa gayon hindi siya nagugulat o makapaghanda siya kung anong desisyon mo. Desisyon mo pumunta doon o makakapaghanda din siya kung ano yung pwede niyang itulong sa iyo at iba pang mga bagay. So walang sino man dapat yung mangunguna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung sinabi niya na yun, pagkatapos ng sinabi niya na yun, ay dumating nga ang mga kuffar, ang mga musyrikin, at lumapit na sa kanilang linya doon sa Badar. Waja'al musyrikun, fadanal musyrikun, at yun nga, lumapit na yung mga musyrik. Doon sa Badar, yung distansya nung mga Muslim, yung linya ng mga Muslim at ng mga musyrik
ano na lang, ilang metro na lang, kumbaga, yung formation nila. Kasi ganoon naman yung labanan nung unang panahon. Kasi labanan nung unang panahon, ano ba yung gamit nila? Primarily long-range weapons talaga. Pana, sibat, panghuli na lang talaga yung espada. Panghuli yung espada. Pero syempre, nakagawian din sa mga mandirigma nung unang panahon, yung tinatawag na mubarasa, yung duelo. At doon nga sa duelo, sa Badar, doon nagsimula ang labanan sa duelo. So, ang duelo ay labanan sa pagitan ng dalawang representative nung magkalaban na panig. So, dumating nga yung mga musyrik at lumapit na sila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Kumbaga sa bawat gawin ng mga musyrik at bawat gagawin ng Muslim, merong inuutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung papalapit na yung kuffar, pinatayo na niya yung mga Muslim, pina-formation na sila. At sabi niya, tumayo kayo patungo sa paraiso na ang lapad nito, ang lawak nito ay kasing lapad ng kalangitan at lupa. So minomotivate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sundalo, ang mujahidin, alhamdulillah. At syempre ito ay nagpapabatid din ng gantimpala ng sino mang nasa jihad, alang-alang kay Allah syempre, ginawa niyang jihad nang may pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gantimpala nila ay paraiso. Qala, dinugtong ni Anas, si Anas bin Malik, marami din siyang naiulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nga naging alalay siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mahabang panahon. So meron daw isang sahaba, si Omer bin al-Hamam al-Ansari radiyallahu anhu, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Kumbaga pinagtanong niya yung tungkol sa paraiso na kasing lapad ng kalangitan at lupa. At nababanggit na natin ito dati pa, yung sinasabing samawat ni Allah, mga kalangitan o kalangitan, ang tinutukoy dito yung buong kalawakan, yung buong universe. So yung paraiso kasing laki ng buong universe o mas malaki pa doon, hindi natin alam. Pero maaaring mas malaki pa nga. Kumbaga ganun lang siya inilarawan sa Quran at sa mga hadith. Kasi ang Quran at hadith nangungusap sa mga tao sa pamagitan ng mga salita na nauunawaan ng tao. Pero ang paraiso, ito ay nagtatangan ng mga katangian na wala pang mata ang nakakita nito. Wala pang tengang nakarinig dito. Wala pang puso ang naka-imagine ng katangian ng paraiso. Kumbaga ganun lang siyang inilarawan. So ngayon, itong si Omer nagtanong, ang paraiso pala ay kasing lapad ng kalangitan at lupa? So tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, at tumugon nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naam, oo." Qala bakhin. At sinabi ni Omer, si bakhin, parang expression nila ito. Parang gusto niya sabihin, ang galing. Kumbaga, napakagaling na, iba sa Tagalog, kapag nakita ka ng bagay na, na kinatutuan mo, sabi mo, galing nga. So, ganun yung ibig niya sabihin doon sa bakhin. At, kumbaga, namamangha siya sa sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin." Paano mo nasabi? Bakit mo nasasabi ang bakhin? Sabi ni Omer, "Fa innaka min ahliha fa akhraja tamarat min karnihi fa ja'ala ya'kulu minhun." So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, paano mo nasabi yun, yung bakhin? At sabi ni Omer, tunay na ikaw usugo ni Allah ay kabilang sa mga tao sa paraiso.
At ibig niya sabihin dito, gusto niya rin na mapabilang sa mga tao sa paraiso, inshallah. Kaya gusto niya mag-jihad. Kaya gusto niyang mag-jihad. At meron daw siyang, kumbaga, dala-dala na, kumbaga, pagkain o dates, at kinuha niya ito mula sa kanyang lagayan at kinain niya ito. So yung hadith nung nakaraan tungkol doon sa kumakain ng dates at itinapon niya ito para sumama na, umabante na sa jihad, so maaaring ito na rin siya mismo, si Omer bin al-Hammam o Humam sa iba't ibang mga pronunciation nito. So sabi, ثم قال لئن أنا حبيت حتى آكل التمرات هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. So nung kinakain na ni Omer yung dates na kanyang baon, so kumain lang siya sandali. At nasabi niya, kung hihintayin pa niya na maubos niya ang kanyang dates, magiging napakahaba na ng kanyang buhay. Ang ibig niya sabihin dito, hindi na siya makapaghintay na makapasok sa paraiso o kaya maging kabilang sa mga tao sa paraiso. Siyempre, wala namang papasok sa paraiso, di ba? Liban na lang na maitaguyod mo ng araw ng paghuhukom. Pero maaring sa pagkakataon na ito, ay nalaman na rin niya na, kumbaga, isa sa mga fadail ng mujahid kapag namatay sila, ang kanilang kaluluwa ay nasa barzakh, di ba? Pero ang kanilang mga kaluluwa ay nasa anyo ng ibon sa paraiso. So, naunawaan niya yon, kaya dahil doon, kumbaga, hinagis na niya o tinabi na niya yung dates na kinakain niya at nilabanan niya mga kalaban hanggang sa siya ay mapatay radiyallahu anhu. So, si Omer, naintindihan niya ang relihiyon at hindi niya kinatakutan ang mapatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero syempre, lilinawin natin, itong ginawa nito ni Omer ay hindi nangangahulugan ng pagpapakamatay. Hindi siya nagpakamatay doon. Lumaban siya hanggang siya ay mapatay. Hindi ibig sabihin nito na susugod ka nilang basta-basta hanggang sa ikaw ay mapatay. Ba, may kipagbarilan ka sa pulis, gamit mo paltik, tapos sila may mga M16, may M4. Hindi yun katapangan. Yun ay, kumbaga, sabihin nila, yung mga sahaba, hindi nila ginawa na hinarap nila yung kalaban na superior sa kanila sa kagamitan. Pareho sila palagi ng armas. Maaring mas marami yung kalaban, pero sila konti, pero superior pa rin sila sa taktika at husay. Hindi kailanman lumaban ang mga sahaba na dehado sila o alam nila o malaking tsansa na sila ay matatalo o mauubos o wala silang kalaban-laban. Hindi nila ginawa yon. Dahil ang hangad nila ay ang pangingibabaw ng salita ni Allah. Kaya gusto nila na magtatagumpay sila sa jihad. Hindi peking katapangan ang pinairal sa jihad, alhamdulillah. So ito yung isang hadith muna na matatalakay natin ngayon at itutuloy na natin inshallah itong pagtalakay sa ganima. Yung mga kulimbat sa tigmaan, alhamdulillah. So itong ganima nga, kapag ito ay nakolekta na, ito ay titipunin. Titipunin siya. At saka lang ito paghahati-hatian ng mga Muslim. Hindi pwede na yung Muslim, halimbawa meron siyang mapatay na kuffar, nakukunin niya yung mga gamit nito. Aangkinin na niya. Hindi pwede. Dahil kapag ginawa niya yun na yung tinatawag na gulul, yung pagnanakaw mula sa ganima. At ito ay may parusa rin. Malaking kasalanan nito. So hindi siya pwedeng mangunguha na lang basta-basta. Halimbawa yung kalaban, meron siyang gamit, kinuha niya, relo, armor at iba pa, hindi pwede.
Hindi pwedeng basta-basta siya mangunguha. Pag natapos siya labanan, saka yun kokolektahin ng mga Muslim at sa kanila paghahati-hatian matapos na makolekta. So ito nga ay mahahati sa tinatawag na unang-una as-sahmul awwal. Yung unang pagkakahati nito. Na yung sahmul awwal na ito na sinasabi, kumbaga, maari ito na mahati, kumbaga yung ganima, sa 5 hati. So, 100% yun, di ba? Ang 20% nito mapupunta dito sa tinatawag na sahmul awwal. Kasi natitirang 80% o yung baki as-sihamul arba'a, yung natitirang 4 na bahagi, ito naman yung meron ding paglalaanan na iba pa. So doon sa una, as-sahmul awwal, sahmul imam. Ito yung bahagi ng imam, yung pinuno ng mga Muslim sa labanan na yon o kumbaga sa pangkalahatan ng mga Muslim. Wa huwa khumusul ganima, yukhrijuhul imam aw naibuhu. So ito raw ay 1/5 o 20% ng total ng ganima na kumbaga, di ba ihiwalay na ito? Ang imam ang magdedesisyon kung saan ito gagastusin. O kung ang imam ay mag-a-assign ng iba pa na pwedeng gumastos nito, halimbawa mag-delegate siya na gastusin ito ng general, halimbawa, pwedeng mangyari. Wa yuqassam hadal khumus ala ma bayyanallahu fi qawlihi. At ang 20% na ito ng ganima ay hahati-hatiin ayon sa binanggit ni Allah do sa Suratul Anfal, verse 41. Wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusu. Marapat ninyong malaman ng anumang natipon ninyo ng mga kulimbat sa digmaan, ang 20% nito ay para kay Allah. Ang 20% nito ay para kay Allah, walir rasuli, para sa sugo ni Allah, walidil kurba, para sa mga malalapit na kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yatama, sa mga ulila, wal masakin, sa mga may hirap, wabnis sabil, at sa mga naantalang mga manlalakbay. So bandang huli, itong 20% pala ng ganima, hindi ito aangkinin nung pinuno ng mga Muslim. Ngayon, baligtad, di ba na eh? Bawa yung Congress, di ba? Binibigyan sila ng tinatawag na pork barrel na ginagamit nila para di umano sa development, mga proyekto nila, na naabuso talaga tong pork barrel na to. Na ang malaking bahagi nito, inaangkin lang nila at hindi naman talaga na ipapamigay sa mga tao. At kakaiba nga ito talaga. Kasi, ang kakaiba sa Congress, bakit hindi sila dapat nga tumatanggap ng pork barrel dapat? Kasi ang trabaho nila, gumawa ng batas. Hindi nila trabaho ang tumulong sa pagpapa-ospital, hindi nila trabaho ang magpatayo ng kalsada, hindi nila trabaho yung mga bagay-bagay na pinaggagastusan nila nung tinatawag nga nila na pork barrel o PDAF. Kasi nga legislature sila eh. Gumagawa sila ng batas. Ito ang problema nga sa batas ng tao. Kumbaga, naghalo-halo na yung kanilang mga gawain, yung kanilang mga trabaho. Wala nang nag-iisang pinanghahawakan na kaida o batas sa kanila, prinsipyo, sa kung ano ba ang trabaho ng bawat bahagi ng gobyerno. Yung executive, yung legislative, at yung judiciary. Naghalo-halo na. Sa panahon nga natin ngayon, actually, pinaka-epal lang ang legislative. Lahat sila na Lahat sila na. Kasi dahil sa pork barrel na yan, nagkakaroon sila ng katulad na kapangyarihan ng executive, at kapag nagkakaroon sila ng mga hearing kuno, na sinasabi nila in aid of legislation, pinapatawag nila yung mga tao, inimbitahan nila sa Congress o sa Senate
para ma-interview, para maging resource person, pero bandang huli, isa-cite in contempt nila, ipapakulong nila, ipapahiya nila. Bandang huli, yung Congress at Senate, naging parang judiciary na rin, na naghahatol sa mga tao. Tapos, meron pa silang tinatawag na sergeant at arms, at kung ano-ano pang branches nila na pwede nilang ipahuli at ipakulong yung tao na ayaw nila. Labis-labis na ang kapangyarihan ng legislature. Hindi na makatarungan, hindi na makatuwiran. Batas talaga ng tao. Wala tayong aasahan sa batas ng tao. Wala tayong aasahan sa batas ng tao. So yung humus na ito, 20%, actually kukunin ito ng imam pero bandang huli ipapamigay niya lang din. Ipapamigay. At dapat lang, kasi nga, itong pamimigay ng kumbaga ayuda o ganito tulong, trabaho ito ng executive eh. Kasi executive napapaloob ang iba't ibang mga sangay ng gobyerno para sa social welfare, para sa disaster, para sa relief. Pero nga yung Congress, nakainis ngayon ng Congress eh. Pati Senate ganun din kasi isa lang naman sila eh. Naabuso nila yung kanilang kapangyarihan. Masyado silang ginawang malakas ng konstitusyon ng Pilipinas. Masyado silang ginawang malakas ng konstitusyon ng Pilipinas na lahat sila na eh. Lahat sila na. Kaya nag-aagawan yung mga yan maging senador at maging congressman. Tapos nauso na naman ngayon yung party list na hindi naman kumbaga hindi naman natutupad yung layunin ng party list system na magkaroon ng congressman ang mga underrepresented na mga sektor ng lipunan. Hindi eh. Ang mga party list ngayon ang nangyayari, yung mga nangangampanya para sa kanila, dami ang kinalalabasan. Yung mga nangangampanya para sa mga party list, hindi sila yung unang nominee na kapag nagkaroon sila ng 2% na boto, magiging congressman. Another 2% magiging dalawa yung congressman nila. So puro dami yun nangyayari. Halimbawa nga niyan, ngayon si Diwata, meron silang vendors party list. Ang unang nominee nila, contractor ng DPWH. Ang one rider ni Colonel Busita, pangalawa lang siyang nominee sa totoo lang. Ang una nilang nominee, si Gutierrez, DPWH contractor din. Baga, nagagamit sila. Ngayon, hindi nga natin alam yung party list ni Isa Javier. Sino ba yung kanilang unang nominee? Siya, pangatlong nominee lang siya. Kailangan nila ng 6% na boto para siya maging congressman. Yung ang unang 2%, ang hirap nang makuha nun eh. So, pero siya yung humaharap, kumbaga siya yung dami nung kanilang party list na Arangkada Pilipino na hindi ko nga alam para saan ba yung party list nila. Ano ba yung Arangkada Pilipino na yan? Para ba yan sa mga kamote rider o kamote ewan? Kasi Arangkada eh. Walang malinaw na plataforma. Parang yung yung party list ng anak ni Bong Revilla, Agimat. Para saan yung Agimat party list nyo? Ano yan? Party list ng mga albularyo? Party list ng mga mangkukulam? Walang malinaw na plataforma. Pero dito, alhamdulillah, sa jihad, sa usapin ng ganima, ang mga bagay na ito, ang 20% na ito ng ganima, para kay Allah, ibig sabihin gugugulin para sa kapakanan ni Allah at ng kanyang relihiyon, gayon din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung malalapit na kamag-anak niya. Ngayon, lilinawin ko lang ito. Yung tinutukoy dito na malalapit na mga kamag-anak, ito yung mga niya, kumbaga malalapit na mga kamag-anak, lalo na nung panahon na buhay pa siya. At iba pang mga nababanggit dito. So nga yung Allahu wa Rasuluh, yakunu hadal kisim fayan yadkhulu fi baitil mali wa yunfiku fi masalihil muslimin. So yung tinutukoy na bahagi daw ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay magiging bahagi ng kumbaga faith o kumbaga yaman na inilaan at nilalagay sa Baitul Mal, kumbaga sa treasury ng mga Muslim sa kabangbayan. At ito ay para sa mga proyekto para sa kapakanan ng mga Muslim. Para sa kapakanan ng mga Muslim. Actually, lahat ng mga nababanggit dito, napapaloob din sila doon sa bahagi ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, iniulat ito ni Abu Dawud,
walladhi nafsi biyadihi, mali mimma afa Allahu illa al-khumus, wal khumusu mardudun alaykum. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpasa siyang may tangan ng aking kaluluwa, wala akong bahagi mula sa anumang kulimbat sa digmaan, mula sa ganima, liban na lamang sa 20%, yung ang 1/5. At ang 1/5 na ito, sa totoo lang, ay ibinabalik sa inyo. Ginagastos din para sa mga tao. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin. So ito, kumbaga, ay inilalaan para sa kapakanan ng pangkalahatan ng mga Muslim. Yung dawil kurba na tinutukoy dito, ito nga, mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahum karabatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, wahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Ito yung mga sahaba na kabilang sa Banu Hashim at Banu Muttalib. Wa yuqsimu hadal khumus bainahum hasabul haja. At bibigyan sila ng bahagi na ito ng khumus ayon sa kanilang pangangailangan. Pero syempre, ngayon sa panahon natin na ito, maaring mahirap na itong ipatupad. Kasi hindi na natin kilala sino ang Banu Hashim at Banul Muttalib. Hindi na natin sila kilala. Pangatlo, al-yatama, wa huwa man mata abuhu qabla an yabluga. Yung yatim, sino mang mamatay ang kanyang ama bago pa siya umabot sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga. Yun ang tinutukoy ni yatim. Kahit buhay pa yung nanay niya, patay na yung tatay niya, at hindi pa siya umabot sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga, may tuturing siyang yatim. So karapat dapat siya rito sa tinatawag na bahagi ng ganima na ito. Dhakaran kana am untha, lalaki man siya o babae, wa ya'ummu dhalikal gani minhum wal fakir. So yung yatim dito, kahit mahirap o mayaman, ay maaring makikinabang o tatanggap ng bahagi nila mula sa ganima. At pang-apat, al-masakin, وَيَدْكُلُ فِيهِمُ الْفُقَرَاء. Naririto na yung mga may hirap. وَابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِي إِنْكَتَأَتْ بِهِ السَّبِيلِ. Yung Ibn Sabil, kumbaga ito yung naantala na manlalakbay. Kinapos ng pamasahe, kinapos ng baon. Sila yung mga tao na binibigyan ng bahagi nila mula sa ganima, insyaallah. فَيُؤْتَى مَا يَبْلُغُهُ ila maksadihi. At ibibigay sa kanyang anumang bahagi ng ganima o bahagi ng yaman na magiging sapat para makarating siya sa kanyang paroroonan, insyaallah. Bibigyan siya ng pera, pamasahe, baon at iba pang mga pangangailangan niya, alhamdulillah. So ito yung unang bahagi ng ganima at susunod na nating matatalakay yung natitira pang 80%. At ang lahat ng mga ito ay sa sino man na nakadalo sa labanan. Ito dun sa kumbaga mismong active duty na mujahid na nandoon sa labanan, alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.